Portrait na gagawin black and gray at gagawin ding outline. Ituturo ko sa iyo to kung paano ko to ginawa. Nice day ngayong araw. Pag may client ka na gustong magpatato ng portrait, pwede mo rin gawin yung ganto bago mo i-print. Sa printer mo man o kaya magpapaprint ka. Pag sa normal na photo kasi ito lang yung pwede mong gawin. Mapalitan na hindi maging colored at maging black and gray na lang yung photo o picture na portrait na papagawa sa iyo. Bali kapag magpapaprint ka o kaya kasama na yung mismong stencil, pwede mong gawin na mismong outline na yung mapiprint para hindi mo na kailangan pang mag-stencil. Kailangan mo lang pumunta sa Google at mag-search. Stencil maker nga yung i-type mo para yung mismong picture ng portrait ay maging outline. At kapag na-type mo na, lalabas itong pre-picture stencil maker. At kapag clinic mo, pupunta ka dito. Papakita ko nga sa inyo kung paano to nagagawa. Kahit nga colored na design ay pwede mo ditong i-edit. At ganyan nga yung nagiging itsura. Dito nga sa baba ay may nakalagay na load. Pag clinic mo nga, lalabas itong photo library. At kapag clinic mo, mapupunta ka sa mismong gallery ng phone mo. At kailangan mo lang kunin yung design na gusto mong maging outline. Bali dito, pwede mong i-adjust yung pinaka-outline. Pwedeng maging makapal o pwedeng maging manipis. Dito nga ay hindi pa masyado kuha yung mga pinaka-detalye. At para makuha mo yung pinaka-details na gusto mo, kung nakikita mo yung sharp sa soap na line na yan na kulay blue, pwede mong i-adjust yan at ganito nga yung kinakalabasan. Nagiging ma-details yung pinaka-picture o yung outline na gusto mong mangyari. At kapag nilagay mo sa soap ay medyo lumalabo o halos nawawala na yung image. Bali dito, kailangan mo lang ilagay sa sharp para maging madetalye yung pinaka-outline. Nasa sayo na lang kung gaano ka-sharp yung gusto mo. At malaking tulong to kapag nagpiprint ka ng design na portrait at rekta stencil na yung ginagawa mo. Malaking bagay to para hindi ka na mapagod na mag-stencil pa. Alam naman natin na pinakamahirap din sa pagtatato ay pag-i-stencil. Halos oras nga din yung ginugugol mo nga dyan pag-i-stencil pa lang. At dito nga sa ginagalaw ko na line sa taas ng sharp sa kaso, pwede mo pang patingka din o mas makita mo pa yung pinaka-details ng design. Kapag nilagay mo nga dito sa mas dark, mas magda-dark yung pinaka-details. At kapag nilagay mo sa white o light na to, ang nangyayari ay lumalabo o hindi ganun ka-details yung design. Kaya ang gagawin natin, dito lang natin sa dark o sa mas ma-details na design. Mas mabilis kasi nare-recognize kapag ma-details na rin yung mismong design. Kapag nilagay mo nga dito sa dulo ay nagiging black na lang siya. Kaya ikaw na lang yung pipili kung gaano ka-details yung gusto mong mangyari. At kapag isi-save mo na, i-click mo nga lang to at lalabas ito. I-click mo nga lang yung save image para ma-save siya sa mismong gallery mo. At i-check ko nga sa gallery. At ito na nga yung kinalabasan sa portrait na outline na gusto natin mangyari. At kung meron kang katanungan, pwede kang mag-iwan ng mensahe sa comment section.